So, hello again, class. Again, Engineer Kuing here. Nagsasabing, ako mismo. Ikaw din, miss ko. So, for today, class, we are to discuss Module 2 entitled Codes and Careers in Civil Engineering. Right? Simulan natin, class. So, unahin natin, class, yung codes. So, technically, pag codes, ito kasi yung mga standards natin, okay? So, we are to discuss, class, 4. So, kung baga ano yung mga libro, class, na i-consider natin or ano yung mga standards, class. Okay? Pag-usapang civil engineering. So, una dyan, class, yung pinaka-biblia natin. Sinasabi natin biblia, class, kasi dapat ito yung pinaka-basis na lahat ng designs natin. Kumbaga, dito lahat, class, yung minimum standards natin. So, ito, class, yung NSCP or yung National Structural Code of the Philippines. So, andyan lahat, class, no? Pag magde-design ka, class, andyan yung minimum standards. So, ano dapat, class, yung minimum strength ng concrete? Ano yung may unit weights ng concrete? Yun. Paano yung halo? Ganun. Okay? Andyan dyan, class, lahat. So, ito, class, yung consider nating biblia ng mga civil engineers. Okay? So, second class, meron tayo nung ito, NBCP. So, technically, ito naman, class, yung biblia ng mga architect. So, since mag-friends naman tayo sa architect class yun, dapat alam rin natin, class, kung ano yung standards nila. So, technically, class, ito yung National Building Code of the Philippines. So, ang nandyan, class, is yung minimum standards ng mga architects. So, technically, class, andyan yung minimum dimensions ng room, ano yung minimum width ng walkway, kailan ka maglalagay ng landing sa stairs, yung mga ganun. Ano yung floor to ceiling height ng isang building, yan. Okay? Ano yung slope, class, dapat ng roof, mga ganun. Technically, class, minimum standards. Okay? So, meron din tayo, class, yung tinatawag natin Blue Book. Okay? So, ang pinaka-representation kasi, class, ng ating department, no? Kumbaga, sa ang department dapat ng civil engineer, ito, class, yung DPWH Blue Book. Okay? Or like yung Department of Public Works and Highways Blue Book. So, technically, class, yung Blue Book na yan, andyan naman, class, yung minimum standards nila. So, ito, class, yung mga minimum standards with regards to yung horizontal structures. So, like yung mga roads, class, ano yung minimum, nila doon? Ano yung minimum, yung mga minimum nila. Minimum width ng isang road, yung paano dapat yung halo, class, ng simento dun sa, yung konkreto, class. Ano yung halo dapat, minimum halo, class, nung konkreto kapag roads, yung ganyan. Ano dapat yung thickness niya, class, ano yung spacing ng dowels, yung mga ganun. Minimum standards with regards to class? With regards to horizontal structures. Okay? Tapos lastly, class, meron tayong tinatawag na PICE manual. Okay? So yung PICE manual, class, minimum PICE, class, again, ito yung Philippine Institute of Civil Engineers. So technically, class, andito lahat kung ano yung parang everything regarding professional practice ng civil engineers. Okay? So, i-dwell tayo, class. Isa-isayin natin. So, ito, class, yung itsura ng biblia natin or yung NSCP. So, ito, class, na-update siya every 5 years. Okay? So, yung last class, meron tayo noong 2010. Okay? So, ang pinaka-latest natin, class, yung 2015. So, again, class, ito yun, no? More or less, andyan yung mga minimum standards natin with regards to the design of structures. Structural design of structures. Okay? Ganito naman kasi yung tsura ng building code. So, again, ito class ang biblia ng mga architect, no? So, andyan, class, yung mga minimum standards with regard to the buildings. Okay? So, meron din tayo, class. So, ganito naman, class, yung tinatawag nating Blue Book. So, as in color blue siya, class. So, ito, class, andito naman yung standards dun sa yung brought by DPWH. So, pag-usapang highways, bridges, tas airports tayo dyan. Okay? Dito, class, yung minimum standards niya. Kumbaga, class, ang pinaka-use lang naman ng mga standards na to, class. So, ito. Pag sinunod mo yung class, kumbaga kung ano man yung mga minimum na nandito, class, pag sinunod mo, tapos nag-iba yung building mo, okay lang. Kumbaga, ang mali dito, class, yung mga standards, hindi ikaw. Okay? Kaya rin yung class na update. Kumbaga, parang yun, more or less nung Yolanda, kasi di ba yun yung parang worst disaster typhoon natin, class. Yun, kinonsider nila, class, ang mga in-upgrade nila from 2010, 2015 yun. Yung mga makakatulong, class, para hindi na ulit maulit yung nangyari nung Yolanda. Okay? So ito, class, more or less at least 5 years na Itong building code, class, medyo hindi masyado. Hindi mo masyado na-update. Ito, class, more or less dito, na-update siya. Parang nadadagdagan lang siya ng per page. Okay? So lastly, class, meron tayo tinatawag na PICE manual. So ang PICE manual, class, yan. All about the professional practice of civil engineers. Okay? Andyan yan lahat sa loob. So ito, class, di ba, nagbigay ako ng copy niyan. Binigay ko, class, sa
Google Classroom natin. So yan yung mga nakikita nyo class na medyo brown pages na nakadito na print screen. Okay? So paano naman yung careers? So as a civil engineers class, so again, diba, alam mo na class kung saang branch ka mapupunta. So with careers naman class, saang technically hindi yung specialization pag-usapan natin. Ano yung type of work na pwede mong pasukin? Okay? So para aware kayo class, ganito yung itsura ng lisensya nyo. So ang kulay ng civil engineering class, orange. So dito nagva-vary kasi class yan, depende kung anong profession. Okay? So ang nandito class, ito yung old. So may bago. Okay? Pero technically class, makikita mo dito yung registration number. So supposedly ito yung tinatakpan natin class. Kasi pag medyo sensitive yung data na to. So titignan nyo kasi yung mga nagpo-post ng IDs nila, naka-blur to. Okay? Kasi yan yung parang ID number mo. Kumbaga, pag sa SL yun yung ID number, medyo unique yan. Okay? So yung, again, orange class pag civil engineer, no? So ganito naman class yung itsura ng bago. So kung titignan nyo class yan, pag therapy technician, green sila. So sa ating class, again, orange. So effective class September 2019, ito na yung sa kanila. Ito na yung bago nating class. So kung compare nyo, parang na-degrade, no? Mas maganda yung dati kasi yung bago. So again, class yan, no? Makita mo lang yung name, surname, last name, middle name. Tapos yung registration number mo. Technically, class yung registration number na yan, yan yung pang-ilan ka. So, titignan nyo siya class, siya yung pang 12,345 na occupational therapy technician. Okay? Ito yung pang-ilan ka class. Okay? So, registration date class, kung kailan yung yung birthday mo to actually. Ay, yeah. Kung kailan ka nag-register class. Okay? Tapos ito class, so meron tayong license. Since license yan class, nag-ano siya, nag-expire. So parang expiration niya class dun sa year ng birthday mo plus 3 years lang. Parang ito class, nag-register siya 2019 plus 3 years dun sa birthday niya class. So ang birthday niya kasi is November 25. Okay? So kung yeah. Medyo may kwento eh. Parang yan, di ba? Kuwari class, ang board exam is November. Tapos class ang birthday mo December, okay? Medyo may trick dyan eh. Huwag ka muna class, huwag ka muna mag-register dun sa year na yun. Kasi pag nag-register ka sa year na yun, class, di ba, 2018. So, parang mag-year. Kung baga next year mo, class, parang in a way, may plus 1 year ka dun para masulit mo class yung 3 years mo. Okay? So, ganyan yung harap class, yung likod. Yung likod class, hindi nagbago. Ganito rin yung sa dati. So, ang pinaka-big difference lang class is yung harap. Yan. Effective class ito, 2019. Okay? So, ito class, kung titingnan nyo, medyo bitter yung architect na nag-ano nito, no? So, dito class, dito mo makita yung frustrations ng mga architect compared sa civil engineer. Yan. Kung titingnan mo daw class, pag nag-take ka ng civil engineering, buy one, take one daw yan. Kumbaga, pag nagpasado ka sa board, architect ka na rin. Okay, so again, ito class, discuss natin doon sa module 1, di ba? More or less kasi class, yun nga. Parang tinatanggap class ng mga building officials na okay lang pumirma ka ng architectural plans kahit civil engineer ka. Yan. So medyo bitter sila class in a way. Pero tama rin naman class, no? Parang in a way, kung ikaw nga rin naman class nawawalan ng trabaho, ipaglalaban mo rin. Okay? Pero again class, again yun, naging acceptable lang naman yun kasi nung mga unang panahon, konti lang ang architect class. Ngayon lang kasi class na dumadami na sila, syempre reklamo na sila kasi nagkukulang na rin sila ng trabaho. Okay? So pinaglaban nila class, so architectural plans class, dapat architect. So structural plans, doon ang engineer. Okay? Pero actually class, yung nasa code, yung mga nasa law kasi natin class, yung architectural, tapos yung structural plan, pwede rin pirmahan ng architect. Okay? Pero sila kasi class, ang pinakatahalo nila, hindi nila kayang mag-design structurally. Tayo class, kaya natin gumawa ng floor plans. Okay? Kaya sila, hindi rin nila kayang pirmahan class yung structural plans kasi hindi rin nila alam kung paano gawin yun. Hindi naman sa hindi nila alam, hindi nila gamay kumbaga. Kumbaga mas mahirap class gumawa ng structural plans kaysa yung architectural plans. Okay? So tuloy natin. So ito class yung mga classifications ng parang mga engineering services. Okay? So yeah. Technically class, sabi sa PICE manual, so PICE manual yung reference natin dito. No? Ito class yung mga pwede nating, parang ito yung scope of work natin. Okay? So yan class, so titignan nyo. So dito tayo nagkatalo class. Number 4, ito kung maangal class yung mga architect. Dapat daw class hindi kasama yung building dito sa CE. Okay? So kung titignan nyo class again, no, kahit anong bago nila dun sa law nila, so di ba ang law ng architectural law class is 545?
Kahit baguhin nila ng baguhan yun class, hindi nila mababago yung law natin. Nakasaad sa law natin class, pwede tayo sa buildings. So yun, pwede tayong mag-sign. Kaya tanggap rin kasi yan class talaga. Okay? So again class yan, no? Ito yung scope of works natin. So street bridges, airports and hangars, sportways, fixed structures, tunnels, and buildings. So more or less class kung titignan nyo, yung ito, 1, 3, 5, 6, horizontal. Okay? Ang pinaka-vertical lang dito class, yung buildings. So we can say talaga class, ang prime professional class pag horizontal structures, civil. Okay? So ito naman class yung category. So dito ka pwedeng pumasok as civil engineer. So pwede ka sa consultation, tapos research and investigation. So technically class, pwede ka lang maging consultant kapag talagang veteran ka na. Kasi consultant class, sa'yo sila magko-consult. So hindi ka pwedeng maging consultant class kung bago ka lang na engineer. Supposedly class, marami ka ng relevant experience. So sila lang yung mga pwedeng maging consultant class, yung mga matatanda na, yung talagang dumaan na sa lahat. Okay? So pwede ka rin design services class. So design services, ayun nga, before nila i-construct class, i-design mo muna. Okay? So after yung design, pwede ka rin sa construction. So ito na class yung meron ng design, ikaw construct mo na. Gagawin mo na class yung design. Okay? So meron tayong special services for construction projects. Tingnan natin yan mamaya. So engineering support class. So more or less parang bisita ka lang. Okay? Tapos pwede ka rin mag-academe. Okay? Tapos yun, services as an employee. Kung ano man yung in-employ nila na gagawin mo. Okay? Saan pinakamalaking kita dyan, class? Construction. Susunod na siguro itong dalawa. Bakit construction class? Sa business lang tayo yayaman. Pag construction ka kasi class, ikaw yung boss mo. Boss mo yung sarili mo kumbaga. Okay? So marami kang project kasi yayaman ka. More or less academe class. Ito kasi corporate ka eh. Okay? Fix yung sweldo mo kumbaga. Okay? Yeah, usapang sweldo, huwag natin sabihin yun. Pero huwag natin i-specify kung saan. Okay? So yun class. So ito yung parang simplified niya. So ito yung una, no? As a consultant to research class. So yan yun. Yan yung mga gagawin mo class. More on written siya. Okay? Tapos design class. So pag magde-design ka, again yung diniscuss natin class, no? I-discuss natin supposedly as a structural engineer to. Usapang structural engineer. Okay? So, yan. Ano to class? Ito class yung tinatawag nating dry seal. Ito yung desktop type. So, dry seal class more or less, ito yung parang seal mo. Proof class na ikaw yung gumawa. Okay? Kumbaga ito yung isa pang form ng pirma mo. Okay? So, may two types yung class. Meron tayo ng desktop. Ito yung dalawa, no? Meron tayo class nung sa pang desk. Meron tayo nung pang binubulsa lang. Okay? Portable glass tapos yung mabigat. So, two types yan. So, ganito class yung mabigat, ganito yung pwede mong ibulsa. Pero same ang class, ang pinapalitan lang dyan is yung bala. So, kung titignan yung balang yun, yan yung specifics class. Okay? So, kung titignan nyo class, ito yung specifics natin. So, wala kasi yung mahanap, pero parehas sila. Ito class yung provisions with regards to the seals. So, palitan nyo lang to class ng registered civil engineer. Ito rin yung laman class. Okay? So, yung seal natin class dapat daw round in shape. Okay? Tapos class yung upper portion ng round seal, andyan dapat nakasulat registered civil engineer. Okay? Yung upper center class, ano yung pangalan mo. Okay? Tapos class sa center below name, registration number. Okay? So, dapat class may Philippines dun sa lower portion. So, ang itsura niyang class ganito. Okay? So, again class yung summary. So, dapat class bilog, no? Round dapat time shape. Diameter niya class para ma-imagine nyo, 2 inches. Okay? Again class, dapat ang nakasulat dun sa taas, registered civil engineer, upper portion. Okay? Tapos class, dapat meron tayong ganyan class yung logo natin. Above name. Okay? Tapos class yung pangalan ng civil engineer. Tapos class yung license number niya. Ito class yung PRC number natin. Okay? Tapos class, dapat may Philippines sa baba. Okay? So ganyan class yung pinaka-format ng ating dry seal. Okay? So may two types yan again class, no? Depende yan sa presyo. Mas mahal class yung machine made tas yung manual made.
So yung machine-made class mas malinaw. Ganyan, compare nyo. Okay? Kaya siya machine-made class kasi talagang, alam mo yun, yung spacing niya is consistent. Pag manual kasi class, yung tao mismo yung mag-i-engrave. Parang ganun. Kaya medyo may faults. Okay? Para magka-idea kayo class, ito mga 900 pesos. Ito class, mga 2,1. Anong binili ko class? Tipid tayo. 900 lang tayo. Okay? Yan. So again class, ito yung parang others. So kung titignan nyo class, meron tayo ng machine, tapos meron tayong manual. Comparing class, talagang mas maganda yung machine class. Pero tanggapin nyo class, mas mahal rin siya. Okay? Yan class, compare nyo. Ito class, yung font niya talagang ganyan. Makikita nyo kasi pag manual, fix kayo siya na ganyan. Pag machine class, medyo mas mahaba. Okay? So again class, may 2 types tayo. Yung pwede mong ibulsa. Tapos yung nasa taas lang class ng desk mo. Okay, mabigat yung class, mabigat. Yan, okay? So yun sa structural class. Kumbaga ito kasi class yung pinaka-use mo. Diba? Kasi de-design mo class, ipiprint mo yan, pipirmahan mo. Another pirma class para sure na ikaw talaga yung gumawa nun, or like ikaw yung pipirma class, magda-dry seal ka. So on top of yung dry seal mo, so ito nga class yan, no? Meron kang ganyang class, tapos pipirmahan mo pa ulit. Okay? Kaya tinatawag nila class signed and sealed plans. So dapat pinirmahan mo, sinil mo pa. Okay? So move tayo sa construction services. So again, technically class, ito yung business nating mga civil engineers. Yan nga yung class yung may owner. So, ikukunin niya yung services mo, class. Dito ka talaga yayaman, class. Kasi in a way, business yan. Okay? So, kunin ka. Depende, class. Dalawa rin yan eh. It's either design or build. Okay? So, pag-usapan na lang natin, class, sino yung mga boss. So, supposedly, class, ganito yung galawan. Pag sinabi kasi organizational chart, class, pinapakita niya kung ano yung chain of command. Okay? So, kung wari ko yung class, meron kang construction firm. So, ganito yung galawang, class, no? So, syempre may owner. So, owner talaga kasi yung pinakamataas kasi siya class yung may-ari ng project. So, si owner na yung class, isipin nyo na lang class, wala siyang kalam-alam sa construction. So, kukuha siya class ng contractor. Okay? So, yung contractor na yun class, siya yung gagawa ng project ni owner. Okay? So, kung masyadong malaki yung project class, hindi niya kayang mag-isa, kukuha siya ng tinatawag natin na subcontractor. Okay? Depende yan sa laki ng project. Kung maliit lang yung project class, hindi na niya kailangan ng subcon. Kaya niyang suluhin. Kung hindi niya kayang suluhin class, doon siya kukuha ng subcon. Okay? Tapos yun nga, given nga class, no, sabihin na natin, walang kalam-alam class yung owner sa engineering. Kukuha siya class ng consultant. So yung consultant class, yan yung mag-check kay GenCon. Kumbaga siya yung magsasabi class, siya yung papapuntahin ni owner para i-check kung tama ba yung pinagagawa nito. Nilulugi ba tayo? Tama ba yung materials? Something ganun. Okay? So technically class, ito yung main organizational chart. Okay? So i-analyze natin class, anong itsura ng organizational chart ng GenCon. So ganito naman class yung sa general contractor. Okay? So sa general contractor class, ang pinaka-boss, meron tayo tinatawag na PM or like yung project manager. Okay? Tapos laging nahati lang yan sa dalawa class. Okay? Nahati yan sa dalawa. Yung bubble na to class, yung bubble na yan. So, dalawa lang yung class. Meron tayong tinatawag class ng operations, tapos yung safety. Okay? Ang gusto ni operation class, matapos yung ginagawa. Ang gusto ni safety class, walang accident. Okay? Naglalaban class yung dalawang yan. Bakit? Kasi class, itong si operations, ang gusto niya, matapos lang. Bakit class? Kasi kung wala silang matapos class, wala silang sweldo. Okay? Ito naman si safety class, syempre gagawin yung trabaho niya. Wala dapat accident. So technically, ito, kinokontrol niya yan class. Sasabihin niya, before kayo mag-start, dapat kompleto kayo sa gamit. Okay? So ang galawan, si safety engineer class, pwede niyang patigilin to. So minsan yung class, masyado nagsistricto to, kaya nag-aaway sila. Okay? So again, dalawa lang yung class. Si safety, tapos si operations. Ang gusto ni safety, wala aksidente. Ang gusto ni matapos yung project. Nag-aaway sila in a way class kasi masyadong, yun, siguro madami masyadong requirements si safety kasi nga ginagawa niya rin lang yung trabaho niya. Okay? So under safety department class, meron tayong safety engineer. Again class, ito, depende rin sa laki. Pero ganito yung galawan. So safety engineer class, under safety engineer marami yan, safety officers. Okay? Under naman class project in charge, under operations class, ang pinaka-boss si project in charge.
Okay? Under him class, meron tayong field engineer. So field engineer class, yan yung magsasabi kung ano yung mga gagawin sa araw na yun. Tapos meron tayong quality assurance class. So si quality assurance class, siya yung mag-check yung mga gawa ng mga nandito. Quality control class, siya yung mag-check ng materyales. Tama ba yung materyales? Hindi ba siya substandard? Quantity surveyor class, siya yung magsa-survey ng gawa. Survey class in a way na parang yun. I-check niya kung tama ba yung areas, ganun. Okay? Yeah. Basta usapang parang dimensions, ganun. Si quantity surveyor yan. Okay? So, paano mag-interpret ng organizational chart class? Mas mataas sa'yo, boss mo. Under sa'yo, pwede mong utusan. Okay? Ang pinakaano dito class, hindi ka pwedeng mag-bypass. Okay? So, ikaw, kung may problema ka, tapos labor ka, dapat sabihin mo kay GenCon, I mean kay General Foreman, huwag mong idiretso class kay Project Manager. Bakit? Kasi ang ginawa mo nun class, ninagpasan mo sila. Okay? Yun yung pinakamalaking fault class. Bawal mong i-bypass yung superiors mo. Okay? Kumbaga class, kung labor ka, may problema ka, sabihin mo kay General Foreman. Si General Foreman magsasabi kay Field Engineer, si Field Engineer magsasabi kay Project in charge, tapos si Project in charge siya yung magsasabi kay Project Manager. Okay? So, yun yung ganyan yung isang interpretation niya. Bawal kang mag-bypass class ng authority. Okay? So, ang isang maganda rin dito class, kung yan, parang yung chain of command. So, ito yung pinaka-boss class, under sa kanya, yung dalawang to. So, ganun din class. Ito, pwede niyang utusan yan. Okay? Kahit hindi siya direct, kumbaga ganun. Pero para mas ano kasi class, ang galawan dito, kung may utos si project manager, sasabihin niya lang dito kay project in charge. Okay? May utos si project manager, sasabihin niya lang kay project in charge. Si project in charge, sasabihin niya kay ganyan. So ito sasabihin niya doon. Tapos yan sasabihin niya ganyan. Kumbaga, para mas, parang ano, organize yung flow ng command. Okay? So ito naman kasi sa subcon. So yung subcon class, parang maliit lang siya na GenCon. Kaya lumiit din. So ang pinaka-boss lang nila class, ganun. Project in charge. So, dalawa rin lang class, safety, tapos operations. Okay? So, nadagdag lang dito class, yan. So, meron silang safety officer, sarili nilang safety officer para walang aksidente. Yung field engineer class, so siya yung magmamando kung sino yung ano yung gagawin ngayon. Yan. Parang siya yung parang magsasabi class ng mga gagawin. Siya yung boss doon sa field. So, meron tayong accounting clerk, yung magpapasweldo. Okay? So, under field engineer class, again, si foreman, meron tayong skill, tapos meron tayong labor. Okay? So, huwag kayong magulat class, minsan, mas marami talagang alam yung foreman kesa doon sa field engineer. Lalo na class kapag yung field engineer mo, bago lang, fresh grad. Okay? Pero okay lang din yung class kasi, kung titingnan nyo, si foreman, natuto rin lang yan doon sa mga engineer. Okay? Kaya ganyan yung flow class, parang ganun yung flow. Yung mga natutunan ni foreman doon sa mga engineer, more or less, pwede niya rin ituro doon sa bagong fresh grad na engineer. Okay? Kumbaga nagtuturuan lang yung class. Kaya minsan class, pag fresh grad rin kayo, wag kayong mahiya na parang mas maraming alam si foreman. Isipin nyo lang class, natuto rin lang siya doon sa mga mas matanda ng engineer. Okay? Kumbaga experience class is the best teacher. Okay? So yung flow naman dito class, yung tatlong to, technically yung foreman na yung class, nanggaling siya sa skilled, tas labor. Kumbaga dinaanan niyan class, ganyan yung promotion nila. Mag-start ka muna sa labor. So, pag labor class, yan yung mga taga-buhat, taga-kiura ng semento, ganun. Skilled class, ito na yung karpentero, mason, steelman. Foreman class, pag sinabing foreman, more or less, gamay na niya lahat. Kumbaga, alam na niya yung mga pasigot-sikot dun. So, warehouseman or timekeeper class, siya yung nagbibigay ng attendance. Siya yung parang ganun. Mahalaga sa warehouseman kasi dapat siya yung nagkikeep track kung sinong humiram ng pala, sinong humiram ng drill bit, yung ganun. Okay? So, ganyan. Again, class, no? Meron tayong yan. Owner class, kukuha siya ng GenCon. Pag hindi kaya ni GenCon, kukuha siya ng subcon. Para ma-check yung gawa ni GenCon, kukuha si owner ng consultant. Okay? So, ang boss ni consultant class si owner. Itong dalawa class, magka-level lang sila. Okay? Pero in a way class, ang QA nito, ang nag-check sa kanya, ito. Okay? So, minsan ito class, ang bait niya dito. Kasi pag nagsumbong to kay owner, patay siya. Dito na nangyari class yung mga kababalaghan. Okay? So, ganon. So, next class, meron pa tayo yun. Ito yung special services. So, yung mga special services natin class, yan, meron tayong geotech pala. Ito yung mga services. Pwede ka rin mag-survey. Okay? Pwede ka rin gumawa ng topographic maps.
special. Technically class, ito yung mga wala sa design tsaka construction. Yan, madami. Okay? Tapos yung support, engineering support, persons who are not. Support services, ito. So technically yung plans, siguro yan. Okay? So lastly class yung sa academe. So sa academe class, yan. CHED. Pagtuturo ka. Okay? Yun. Tapos others as an employee, whatever your, yun. Kung ano man yung pinapagawa ng employer mo, pasok siya dyan. Okay? So yan. So summarizing class, dapat as an engineer, no, dapat alam nyo na rin to. Ano yung skills nyo? Kumbaga dapat pagka-graduate mo, marunong ka na lahat. Okay? So as early as now class, dapat aware na kayo kung ano yung mga skills dapat. Ano yung skills, tapos ano yung software. Kasi isipin nyo class as a fresh grad, ito lang yung lamang nyo dun sa mga matatanda. Paramihan class ng may alam na software. Okay? So unahin natin class yung skills, no? So una class yung plan making. As an engineer class, dapat kaya mong gumawa ng plano. Okay? Second class, structural design. So meron rin tayong, yun, structural design. Ito class yung pinaka-use talaga natin as civil. Okay? So cost estimate. So dapat class kaya mong estimate kung magkano yung babayaran. Okay? Tapos yung construction planning. So technically class, yung planning, dapat yun, kaya mong planuhin. Technically, ang pinaka gusto nating malaman dito class, ilang araw mong gagawin yung project. Okay? Tapos design modeling class yun, parang sa architect to. Pero dapat marunong tayo ng basic class. Okay? So dapat class kaya mong ipakita kung anong itsura ng design mo. Kasi class si owner, hindi niya maiintindihan yung floor plan. Ang gusto niya class, ano yung itsura. Okay? Tapos topographic maps class, yan. Pwede rin to. Papakita natin class kung ano yung elevation. Contour. Parang contour map class. Mahalaga to kung lalo sa Baguio class. Okay? So, pag plan making class, AutoCAD tayo. Ito class yung itsura ng logo niya. Okay? Structural design class, marami to. Pero ang pinaka-gusto class ng building officials, STAAD. Meron yung class si ETABS, meron ding SAFE. Okay? Pero again, class, ang pinaka-gusto nila, yung norm ngayon class, STAAD tayo. Pag cost estimates class, Excel. So, pag Excel, ikaw kasi yung gagawa ng program mo, no? So, ito class yung Excel, no? Pag cost estimates kasi class, hindi yan fix, kaya hindi siya magawan-gawa ng program class. Bakit? Kasi class, laging nag-iiba yung prices ng mga materials. Okay? Construction planning class, meron tayong Primavera. Design modeling class, SketchUp. Papakita mo yung ano yung tsura ng bahay. Okay? 3D. Kumbaga, 3D modeling to. Okay? Topographic map, civil 3D. Okay? So again class, no, as early as now, medyo supposedly, aralin nyo na class, one software for each. By graduation class, dapat marunong tayo ng 6. Okay, so that's it class for module 2. Dahil lang stay kayo class, meron tayong 5x sa dulo class. So what is love? So yan yung alam ko na yung spelling, pero nakalimutan ko na yung feeling. I'm bitter tasty. Okay? So again, class, thank you for staying. See me. Right. Stop. Again, class, thank you for staying. See me at the next video. Bye.